Hello mga palangga, kamusta kayong lahat? Ayan, ito na. Ito na yung inaabangan ng lahat na magsabi ng katotohanan dahil dito mga palangga. Mapapansin natin na bistado na itong si Marcos ayon kay Kairik. Mayroong sabwatan ang Marcos administrasyon at ICC. $100 million ang bayad. Ang tanong mga palangga, kaninong pera ang ipinangbayad ni Marcos doon sa ICC? Lahat ng mga Pilipino dito, mga kababayan natin, magagalit talaga sa ginawa ni Marcos. Panoorin natin ito mga langga at kayo nang humusga ha. Ayan. Ang informasyon na nakuha natin kahapon pa po siya lumipad ng madaling araw, papunta po sa Netherlands. At mukhang siya ang inatasan ni Marcos Jr. at nila Romualdez na i-follow up sa ICC at mga koneksyon nila. It appears na siya din po ang nagpupundo pati sa eroplanong ginamit. Mantakin mo, it was a private plane. Dapat ma-divulge po yun kasi hindi po yun government flight. Ang ginamit na pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Isa ito sa gusto nating ibulgar na iskandalo. So, pinagplanuhan talaga ng mga politikong bulok, mga negosyanteng kurakot at gahaman, kagaya nitong isang malaking kontraktor na may malaking hotel din po, na doon nagtago ang mga ICC investigators and prosecutors last year. Lumipad po siya sa Netherlands. No? Hindi ko po pwedeng i-mention ang pangalan niya kasi kinakasuhan ka nito eh. Tapos kung saan-saan korte kanya papuntahin at gagamitin niya ang poder, impluwensya at kinulimbat niyang mga pera. Lumipad na po siya kahapon. Unang iskandalo. Bakit nag-charter? Chartered ba yung flight? O yun ba ay donation? Kasi hindi nga may paliwanag ang malinaw na pagdukot na ginawa po ng CPP, NPA, NDF through their urban operatives na nakahanda na at nagmamaniobra, itong si Attorney Cristina Conte na aktibong Communist Party of the Philippines member ito, operative cadre na nagko-coordinate direkta dito sa, hindi lamang para sa ICC na kanyang nire-represent bilang legal counsel sa Pilipinas or legal assistant ng ICC. Involved din po siya dito sa alyansa na ginagamit nila Martin Romualdez. No? So ang nagmaniobra from Europe upang itulak po ang pagpapalabas nitong bogus at minadali at saka pinatago, no? Na pinalusot na warrant of arrest laban kay Pangulong Rodrigo Duterte, itong grupo ng CPP. Kahapon po siya lumipad alas 5 ng umaga, no? Almost 5:30 in the morning. I have the flight details at galing po ito sa mga Philippine Air Force at mga contact na rin mismo dyan sa airport na nagpapaabot ng detalye. No? Mukhang siya ang isa sa gumamit ng pondo. Malamang hindi niya sariling pondo. Kung saan nila kinuha ito, dapat i-divulge ni Marcos ito, no? At nila Romualdez. Ang Learjet na nagkakahalaga po ng 986 million pesos, second hand yun second user sila. Kasi ang brand new niyan, umaabot yata ng mga 1.4 billion or 1.7 billion pesos. Ang Learjet na yun na Gulfstream na pang long haul, no? Kayang lumipad yun ng pangmatagalan at mahabang mga pagbiyahe. So yung lumipad na pinagkargahan ng pagdukot nila kay Tatay Digong, ang nagmamay-ari po, congressman. Hati yata silang dalawa, no? Hati silang dalawa. Magkasosyo sa pagsakmal sa kabanang bayan, magkasosyo din sa ilang mga negosyo. Pinalipad na po siya kahapon, no? Itong congressman na ito. At mga madaling araw, ang kanyang mission, directly reporting kay Romualdez tsaka kay Marcos, no? Welcome to Bronze Member Enigmax 44. Thank you. Kaya, unang tanong at iskandalo mga kababayan, kaninong Learjet yon? Kung hindi yun government flight, sponsored, sino nag-donate ng pera at pondo? It should be divulged, no? Therefore, malinaw na ang ICC ay hinila para gumawa ng kidnapping operation o yung tinatawag na rendisyon o pagdukot kay Pangulong Duterte. Ang pulis, nagkukunwari na nagko-coordinate at nagko-cooperate sa Interpol. Ano yon? That's a piece of BS, no? That's a bull
Wala pong ano yon, walang katotohanan. The government and the law enforcement can reject anytime and cannot be compelled na magsunod o magpatupad ng request ng anumang entity, even Interpol or ICC. Sapagkat sovereign nation tayo. Bagamat mayroon tayong coordinative and cooperative relations sa Interpol, hindi automatic na pwede tayong sumunod. Kaya mali po yung sinasabi ni General Diwata at ng PNP at nila Marcos na sumusunod sila sa Interpol. Wala po sa anumang libro, dokumento o mandato ng Interpol na pwede siya mag-impose sa isang gobyernong soberanya o sa isang bansa na may soberanya at demokrasya at isang bansa na may sariling buhay na gobyerno. That cannot be done by Interpol. So mali po yun. No? Pagdukot yun, kidnapping talaga yun. Ang technical term dyan is rendition. Dinukot nila si Pangulong Rodrigo Duterte. That must be put out in the open. Kasi ngayon po, dinadagsa na tayo ng propaganda. Mga kababayan, klarong-klaro po na ito'y premeditated, pinlano lahat. At hindi ito mangyayari kung walang pagkonsente at pag-aproba ni Marcos. Kaya hindi siya pwede maging Poncio Pilato dito. Klaro? So sino po ang nagmamayari ng Learjet na yon? Itinuturo po ang pangalan niya ay involved din po sa mga anomalya sa isang agency of government sa mga computers. At ganoon din po sa hotel na kung saan doon nagtago at doon itinago ang mga ICC investigators and ICC na mga illegal na pumasok na mga staff upang magsagawa po ng operations nila. Kababayan niya rin po ito, ang isang dating senador na naglilinya din po sa ICC, no? Maingay at tumatakbo sa isang lokal na eleksyon. No? Magkakarehiyon sila, isang lugar sila. No? Ayon, brutal noodles, alam na. Opo, nandun sa Netherlands, directly reporting to Marcos and Romualdez. At mukhang siyang gumastos. Aeroplano, hotel dito last year, at hindi naman pera niya, sa kanya dumadaan. No? Live pala ito. Watching from late night London, 3K brandy. Dana Pearl, kawawa si Tatay Digong. Yes, kailangan po natin talagang mag-ingay, magsalita at kumilos. At i-build up natin. No? At alalahanin niyo po hindi ganun kadali ito kaagad. Bagamat milyones ang nagmamahal. Milyon-milyong mga mamamayang Pilipino nagmamahal kay Tatay Digong. At ganun din po ang rumirespeto sa kanya at kay Sara Duterte bilang Vice President. Ibang usapan po pag lumabas sa lansangan. Kasi pag lumabas sa lansangan, may isaalang-alang ka, pamilya, pagkain, pang-araw-araw na survival, gastos. So kung maalala nyo, nung pinatay po si Ninoy Aquino noong August 21, 1983, nung ilibing po siya, nung August, I think 1 week after, na inilibing siya, umabot po sa during the funeral march and parade. Ang kanyang bangkay po ipinarada sa Metro Manila. Mahigit 1 milyon po ang sumama sa pagpapalibing kay Ninoy Aquino, pero hindi pa po bumagsak ang gobyerno ni Marcos kaagad. Senior, ng diktador na tatay nitong bulastog at duwag pero nagtatapang-tapangan, kunwari na Marcos Jr. So ibig sabihin, we will build up. Ito yung nagtatanong sa akin palagi. Hindi po pwedeng ipilit ang people power. I-build up mo talaga yan. Ang nangyari po pagdukot, ang nangyari po pangingidnap. Tama si Vice President Sara Duterte at ang pamilya Duterte when they describe it as a state-sponsored kidnapping. It was... Ayan mga palangga, anong comment nyo dito sa pangyayaring ito mga palangga? Grabe ang pagnanakaw nito. So good luck and God bless sa everyone.